Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam at sa lahat ng sinumang nanonood, sumusubaybay sa ating mga video, nawa ang pagpapala at habag ng Allah ay mapasa inyo. At gantimpalaan tayo ng ating tagapaglikha sa mga pakikinig natin, panonood natin sa mga Islamic videos, na kung saan ang ating mga mata, tenga, ito ay magsasaksi sa araw ng paghukom, na ito'y ginamit natin sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang khutbah po ng imam ay patungkol ito sa kahalagaan ng pagsunod sa amir, kung sino yung mga namamahala sa atin. Alam natin na ang ating pamayanan, ang ating lugar, ang ating bansa, kung wala ang sistema na walang namumuno sa atin, ano na lang ang mangyayari sa sambayanan? Hindi po ba magkakaroon nito ng gulo? Pagkakaroon ng hindi pagkakaisa-isa at pagkakawatak-watak, dahil ang gusto ng bawat isa, siya na yung amir. Wala tayong sinusunod. Samantalang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na kung maglakbay ang 2 o 3 sa inyo o marami na jamaa, ay magtalaga ng isang amir, mamumuno sa paglalakbay. Ano pa kaya kung ang isang sambayanan? Dahil ito ay para sa kapakanan ng sangkatauhan, kapakanan ng lahat, na kailangan manatili ang kapayapaan, katahimikan, katiwasayan, at kung ano ang interes ng mga pamayanan ng isang lugar. Subhanallah, ganito po kakumpleto ang ating relihiyong Islam. Hindi lang pagsamba sa Allah ay ang pagpunta sa masjid, pag-aayuno, pag-hajj, pagbibigay ng zakah. Ang pagsamba po sa Allah ay anumang uri na gawain na ito ay ayon sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na makakabuti sa sangkatauhan sa bawat isa. Ito'y pagsamba. Ni pagngiti mo lang nga sa iyong kapwa, ito'y uri ng sadakah na pagsamba. Ang pagpulot mo sa isang bagay sa daan na makakapahamak sa tao, ito'y isa sadakah, isang uri ng pagsamba sa Allah. Nilikha tayo ng ating tagapaglikha dito sa mundo para sambahin, para gumawa ng kabutihan, at huwag magtambal sa Kanya, dahil ang pag-aani ng mga mabubuting gawain ay doon sa araw ng paghukom. Ngayon po, dito sa pinakamahalagang khutbah ngayon, patungkol sa pagsunod sa amir. Subhanallah, batid nyo ba na isipin nyo kung ang lugar, ang bansa, na nagkakaroon ng pagkakawatak-watak at walang pagkakaisa, laging may gulo. Kaya po sa Islam, matibay na mahigpit na pinag-uutos ng mga pantas ng mga ulama, ayon sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ilzam bil jamaah. Ibig sabihin, makiisa, makitungo at sumunod doon sa jamaah. Jamaah na kung saan ito ay pinagkaisahan ng mga pantas at ang mga namumuno at ang karamihan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sabi ni Ibn Mas'ud, al-jama'ah, ang ibig sabihin nito ng hablullah, yung sabi ng Allah na wa'tasimu, hawakan ninyo, panghawakan ninyo ang lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tafarraqu, at huwag kayong magkawatak-watak. Ang ibig sabihin dito, sabi ni Ibn Mas'ud, ang hablullah, ito yung jamaah. Ito yung kailangan sa Islam. Ang akida po ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ay sumusunod sila sa amir. Bawal na bawal po na tayo ay tumiwalag sa mga namumuno. At bawal na bawal na sila ay magkaroon tayo ng riot, magkaroon tayo ng panlilibak o pagpetisyon laban sa mga namumuno na kung alam naman natin na ito ay patungo sa fitna.
patungo sa walang katuturan. Nakita ninyo ang mga bansa, lugar na kung saan hindi sila sumusunod sa amir? Kung saan tumiwalag sila at umalis sila sa presidente, sa isang king o sa kahit sino man na namumuno, ano na lang nangyayari? Dahil yadullahi ma'al jamaah. Ang habag, ang rahma, ang tulong ng Allah ay doon sa mga nagkakaisa na jamaah. May hadith ang propeta sallallahu alaihi wasallam na matatagpuan po natin sa Bukhari, nabanggit ng imam kanina, na sa Tirmidhi din nabanggit. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi, muwaffa fi jasadihi, wa quwwatu yawmihi wa indahu quwwatu yawmihi, faka'annama izzat lahu dunya bihadafiriha. Ang sino mang sa inyo ang mamuhay o magkaroon ng araw ng mayroong katiwasayan, katahimikan sa kanyang lugar, matahimik, mapayapa, dahil sumusunod tayo sa amir. Ito kasi ang punto din kung sumunod ka sa amir, kung sumunod ka sa namumuno, magkakaroon ng pagkakaisa. What we need is unity, understanding, and harmony among others. This is the teachings of Islam. At sinabi dito sa hadith na ito, wa muwaffa fi jasadihi, at siya ay mayroong magandang pangangatawan, walang sakit, at nakakakain siya. Sapat na kung ano ang makain niya sa isang araw. Simple lang, kanin na bigas. Pagkain na napakasimple ay parang alalaong baga. Ang lahat ng anumang palamuti na mga biyaya dito sa mundo ay kanyang nakamit. Ganito po kaimportante ang simpleng buhay ng isang mananampalataya. Hindi po ba? Magkaroon tayo ng isang araw o di kaya sa buhay natin, wala tayong pangamba, wala tayong takot na lumabas sa gabi o sa araw dahil alam natin na nandoon yung security ng isang lugar na may katahimikan at hindi ka nangangamba at hindi ka natatakot sa buhay mo. Isipin nyo sa ating mga lugar kung kayo ay lumalabas tapos natatakot ka sa sarili mo dahil huhuldapin ka, dahil walang batas, dahil ang bawat isa ay hindi sumusunod sa mga namumuno. So walang payapa ang lugar. Doon sa hadith na yun, at kung sino magkaroon ng magandang pangangatawan at simpleng pagkain lang, tunay na nakamit niya ang biyaya na minahanap ng bawat isa dito sa atin sa mundong ito. Mga kapatid, ang hadith na ito at ang mga patungkol dito sa nabanggit ng imam, ayon din sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man asa al amira faqad asani. Hadith po ito na subhanallah nabanggit ito ni Abi Huraira doon sa hadith sa Bukhari, na kung saan sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang sundan niya ako, sumunod sa aking pag-uutos, sabi ng propeta, ay nasunod niya ang Allah. At ang sino mang sumuway sa akin ay nasuway niya ang Allah. At ang sino man ang sumunod sa amir, sa mga namumuno, katotohanan na sunod niya ako, sabi ng propeta. At ang sinumang sumuway, magtaksil, tumiwalag, humiwalay sa jamaa, ay siya ay humiwalay sa akin at nagtiwalag sa akin. Mga kapatid sa Islam, ganito po kaimportante ang pagsunod natin sa mga namumuno. Sabi ng Allah sa Quran, wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Sundan ninyo ang Allah, sumunod kayo sa Allah sa kanyang mga pag-utos, ganun din sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang pag-utos, lianna khairul kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang pinakamabuting salita ay ang salita ng Allah, ang Quran, ang gabay natin, at ang pinakamabuting katuruan ay ang mga turo ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pamamagitan nito, kailangan natin dito ay wa atiu wa ulil amri minkum, at sundan ninyo ang mga namumuno sa inyo. Pinagkaisa ng mga panta, sabi ni Ja'far at-Tabari, itong wa ulil amri minkum ay sundan nila. Ang pinagkaisa nila dito ay ang mga tao na nabigyan ng otoridad para sila ay mamuno sa sambayanan. Kailangan din po natin
na hilingin natin sa Allah na ya Allah, gabayan mo, protektahan mo ang aming mga namumuno. Kung sinong mga ito, maaari ang presidente, maaari ang hari, maaari ang gobernador, ang mayor, si kapitan, ang sinumang namumuno sa atin na ang kanilang interes ay ang kapayapaan, katahimikan, pagkakaisa ng isang lugar. Yung iba sa atin na hindi na sumusunod. Sinabi na ng mga gobernador, mayor natin, magpabakuna kayo, hindi pa rin kayo nagpapabakuna. Ano na ngayon ang nangyayari ngayon sa COVID-19 dyan? Lalo na sa atin, sa ating bansa sa Pilipinas. Tapos sasabihin nyo pa rin, dahil pag nagpag-vaccine ka, mamamatay ka ng dalawang taon, mamamatay ka, o di ka magiging Yahudi ka. Ano ba itong mga uri ng mga pag-iisip? Subhanallah. Para ka na rin nagtambal, ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng COVID, nagpa-vaccine, nilagyan mo ang buhay mo ng 2 taon, mamamatay ka? Sino siya? Sino ka? Sino si doktor na para siya ang magtalaga sa iyo na ikaw ay mamamatay sa ganitong araw, ganitong taon? Shirk yun. Man ya'lamul ghaib. Sino ang nakakaalam sa hindi pa nakarating, sa hindi pa dumarating? Hindi ba ang Allah? Tapos ngayon pinanghunanan mo na, pinaniwalaan mo na yun. Sumunod po tayo sa ating mga amir. Sumunod tayo sa sinumang nangangalaga sa atin, sa sinumang namumuno sa atin. Dahil kung tayo ay tumiwalag at humawalay sa kanila, ito po ay isang malaking kapahamakan at malaking fitna na mangyayari sa ating lugar. Isa sa mga nabanggit ni, subhanallah, kanina nabanggit ni Imam Ahmad ibn Hanbal at si Ja'far, mga ulama, mga scholar, na kung mayroon lang akong batid na alam ko na tatanggapin agad ng Allah ang aking panalangin, ay yun ay hihilingin ko sa Allah ang patungkol sa mga sultan, patungkol sa mga namumuno, na humiling sa Allah na bigyan sila ng lakas, magandang pangangatawan, magandang pag-iisip, na ang ibigay ng Allah sa kanila ay para sa kapayapaan, katahimikan, at interes ng isang lugar, ng isang bansa. Wajib po sa atin bilang mamamayan na hilingin natin sa ating tagapaglikha na protektaan at alagaan ng Allah ang mga namumuno sa atin. Dahil kung bakit? Kung tanggapin ng Allah ang iyong panalangin para sa kabutihan ng isang sambayanan, para sa isang amir, so ibig sabihin buong bayan, buong mamamayan makakamit ang katiwasayan, katahimikan at pagkakaisa. Dahil sa mayroon tayong amir na sinusunod, na ito'y wajib na sundan natin sila. Respetuhin at huwag silang libakin at huwag tayong tumiwalag sa kanila. Huwag tayong maging katulad ng mga khawarij na tumiwalag at humiwalay sa jamaa dahil gusto nila mamuno na hindi naman nila kaya. Gusto nila kung ano ang nasa isip nila. Hindi po. Kung ano lang yung tama, ano ang turo ng Islam, ano ang turo ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana po napulutan ng aral ang mga sandaling ito. Sundan po natin ang ating mga magulang. Amir sa ating bahay ang ating mga magulang. Bilang bunso ang ating ate o ang ating mga kuya. Bilang asawa ang ating asawang lalaki. At ganun din si mayor, si kapitan, si gobernador. Lahat po ng sinumang nabigyan ng otoridad sa atin na ang pagsunod sa kanila ay para sa Allah. Kung alam natin na ito ay nagtuturo sila ng katiwalian o nagtuturo sila ng shirk, pagtambal sa Allah, doon lamang po tayo hindi dapat sumunod. Lianna la ta'ata li makhluqin fi ma'asyatil khaliq. Dahil walang pagsunod sa sinumang nilikha laban sa lumikha. Maraming salamat po sa inyong panunod. Kahabagan tayo ng Allah, patawarin sa ating mga kasalanan. Hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.